Isa ka ba sa nag-e-exercise pero hindi pa rin napayat? Ang akala ng marami, ang pagtaba o weight gain ay issue lamang ng kakulangan ng exercise at dami ng kinain. Sa video na to, alamin mo kung bakit hindi ka napayat kahit nag-e-exercise ka. Number 2, may connection ba ang calories sa weight gain or weight loss? Number 3, tama ba yung sinasabi nila na eat less, move more? Number 4, ano nga ba talaga ang tunay na cause ng weight gain? And number 5, ano ang best practice para pumayat kahit hindi ka muna mag-exercise? Paalala, gusto ko lang linawin na hindi ko pinopromote or ina-advise na hindi ka mag-exercise. Kung nag-exercise po kayo, ituloy niyo po yan. Ang tutumbukin po natin sa video na to ay yung mga maling paniniwala ng marami tungkol sa weight loss at exercise para maitama yung practices natin sa bagay nito. Marami ngayon ang may weight issues dahil sa excess fats. Ang pagiging overfat ay hindi sakit, pero ito ay resulta na may namumuo kang sakit. At ang tawag dito sa sakit na to ay insulin resistance. At ang isa sa sintomas ng insulin resistance na ito ay ang accumulation ng excess fat sa katawan. Kaya kapag nagsisimula kang tumaba, na ang una ay sa midsection, nagsisimula ding lumabas yung iba't ibang issue sa katawan tulad ng high blood, mataas ang uric, elevated triglyceride, fatty liver, gout, PCOS, at kung ano-ano pa. Meron din namang hindi mataba sa panlabas, pasok sa BMI, pero ang taba niya ay nakapaligid sa internal organs or yung tinatawag nila na visceral fats. Ngayon, kapag nagpa-check up ka at nakita sa blood chem ang resulta, sasabihin agad sa iyo ng doktor ay magpapayat ka. Pero kapag normal naman ang BMI mo, pero high blood ka, sasabihin lang sa iyo ay iwasan ang mataba, iwasan ng mamantika, iwasan ng maalat. Ang pagkakaalam ng marami, kasama yung mga doctors, kaya ka nagkakasakit ay dahil nataba ka. Pero ito po ay baliktad. May sakit ka na, kaya ka nataba. At gaya nga ng sinabi ko kanina, ang sakit na ito ay insulin resistance. Isang metabolic illness, bunga ng maling pagkain. Marami ang hindi pamilyar sa term na insulin resistance. Even yung mga medical authorities at doctors, hindi nila masyadong ginagamit yung terminology na to. Kaya medyo konting tiyaga lang po sa pakikinig para mas maintindihan nyo na gusto. Ang insulin resistance ay isang kondisyon na kung saan ang iyong insulin level ay laging mataas. Dahil elevated din lagi ang blood sugar mo. At kapag ka ito ay laging mataas dahil marami kang excess sugar sa iyong bloodstream, yung excess na blood sugar mo or glucose ay iimbak niya ni insulin bilang taba. At ang taba ay nauunang iimbak sa midsection, specifically sa mga paligid ng internal organs. Ito ang dahilan kung bakit may mga tao na normal ang BMI pero may mga issue sa blood chem. Ito ay dahil hindi naman nakikita sa timbang agad ang accumulation ng fat sa internal organs. Kaya pumapasok pa rin sila sa BMI kahit meron na silang nagpo-progress na insulin resistance. Kaya ang malaking tanong ay, papayat ka ba sa exercise lang tulad ng pagkakaalam ng marami kahit hindi ka magbago ng eating habits? Ang sagot po ay hindi. Maaaring mag-lose ka ng ilang pounds pero hindi ito base sa expected result mo. At ang isa pa, mahihirapan kang i-maintain kapag ito yung ginawa mong practice. Contrary dun sa popular belief, ang pawis po ay hindi nangangahulugan na kapag ikaw ay nag-exercise at pinawisan ka, ay ang katawan mo ay nagsusunog ng taba. Hindi po. Ang pawis ay natural na reaction ng katawan para i-regulate ang body temperature at hindi ka mag-overheat. Kaya kung sasabihin mo na, uy, papayat ako, pinapawisan ako, nagkakamali ka. Ang pangalawa, marami pa rin ang naniniwala sa theory ng calories in and calories out. Sinasabi sa equation na ito na fat gain is a result of calories in, calories out. Na kung marami daw ang calories na ipinasok mo sa katawan mo, kesa sinusunog mo, tataba ka talaga. At kung kukunti naman ang calories, tapos mas marami ang galaw, either maintain daw ang weight mo or papayat ka. At sa paniniwalang ito, ang marami sa ginagawa nila ay binabawasan ng pagkain tapos mag-exercise ng bongga. Kasi nga, eat less daw, move more. Ang resulta, pag ganito yung ginawa mo, mas napapagod, nanghihina, at napapakain ka ng marami. Kaya sa ganung vicious cycle, hindi mo siya ma-maintain, sumusuko ka na. Yung iba naman, ang paniniwala, kahit ano kainin mo tulad ng junk foods, carb-loaded foods, dahil ang katwiran, pwede mo naman daw sunugin sa exercise yung ipinasok mong excess calories. Kaya ang paniniwala ng marami, pag tumaba ka, yun ay dahil tamad kang mag-exercise at puro kain lang ang inaatupag mo. Wala po itong katotohanan.
In fact, marami na akong nakita na nag-exercise, nagsusumba, nagja-jogging, araw-araw ko nakakasalubong. Pero makikita mo na lalo silang lumalaki or totally wala talagang nagiging resulta yung kanilang effort. At madami din akong alam na nagbawas ng pagkain. Pero halos wala o konti lang yung nabawas sa total nilang timbang. Yung iba naman na alam kong nag-gym, nag-give up na, sumuko na dahil hindi naman daw napayat. Sabi nila, a waste of time and money lang daw. So ano ngayon ang mali sa concept ng CICO or calories in, calories out? Bakit hindi ito totoo? Bakit hindi ito effective sa pagpapayat? Medyo science po ng konti itong explanation ko kaya tsaga lang po para makuha niyo yung punto ko. Ang theory ng calories in, calories out ay nagsimula noong late 1800 to early 1900. At ito ay sa makina applicable. Pero nirefine yung concept na to at later on ginamit sa human metabolism. Nag-evolve yung concept na to tapos ginamit sa weight management at sa katagalan pinatulan siya ng food industry. Ito ay dahil nakita ng food industry ang opportunity na mag-earn sila dito sa theory na to dahil kahit ano, pwede mong kainin, magbilang ka lang ng calories. At mag-exercise. Gusto kasi ipaniwala ng food industry na ang pagpayat mo ay resulta ng katamaran mo at hindi dahil sa inilagay nila sa pagkain na nagpapataba sa'yo tulad ng asukal. At sinasabi nila na ang solusyon ay simpleng, di pag tumaba ka, bilangin mo yung calories mo, bawasan mo ang kain mo at mag-ehersisyo ka na lang. Ang calories in, calories out na equation ay hindi akma sa katawan natin. Hindi ito simpleng algebra lamang. Nakalimutan ang gumawa ng equation na to na tayo ay buhay at may hormones. Ang makina, wala yung hormones. Wala yung magdidikta sa energy na ipinapasok mo sa katawan mo. Pero tayo, hindi tayo makina. Ang hormones ang nagdidikta sa katawan natin kung ano ang gagawin nito sa sobra. Dahil kailangan mapanatili ang balance sa ating metabolism. At ang isa sa hormone na binabanggit ko ay ang insulin. Ang response ng bawat hormones tulad ng insulin sa kinakain mo ang nagdedetermine ng relationship ng calories in and out sa metabolism mo at hindi ang kabuoang bilang lamang nito. Sa energy balance equation ng theory na to na fat gain is equals to calories in, calories out, hindi ito simpleng eat less calories, move more to burn more calories. Ang excess fat ay bunga ng insulin response sa pagkain mo at hindi bunga ng kawalan ng ehersisyo. At ang mga type ng pagkain na may mataas na insulin response ay yung matataas sa asukal. Kaya ang ibig sabihin, kung magpapapayat ka, uri ng pagkain ang kailangan mong unahin at hindi ehersisyo agad. Wrong food choices at hindi excess calories ang isa sa dahilan ng weight gain mo. Kaya kung may fat issues ka at exercise lang ang gagawin mo without considering first yung eating habits mo at iba pang contributing factors, mahihirapan kang magkameron ng resulta. Anong uri ng pagkain ng best sa weight loss? Low carb at whole foods. Pagkain na mababa sa asukal or carbohydrates dahil ang carb-loaded foods ang pinakamataas ang stimulating effect sa insulin. Hindi protein, hindi fats, carbohydrates. At dahil insulin nga, nag-iimbak ng excess sugar, kapag binaba mo ang carb intake mo, malaki ang effect nito sa timbang mo. At kapag nag-low carb ka, plus may intermittent fasting ka pa, lalong mabilis ang pagpayat. Bakit? Kasi binabalik mo sa normal level ang insulin at iba pang signaling pathways ng katawan mo hanggang sa maging stable na ito. Take note ha, low carb at intermittent fasting pa lang ang sinasabi ko. Wala yung exercise, pero papayat ka na doon. At ang good news, hindi ka lang papayat. Kasi hindi naman lahat ng napayat pag mali yung practice na ginawa ay magaan ang pakiramdam. Dito sa practice na to, papayat ka ng magaan ang pakiramdam at mataas ang energy level. Para dun sa low carb lifestyle at intermittent fasting, please watch this video and ilalagay ko din po yung link sa baba para mag-serve as guide ninyo. Tinatalakay dyan kung paano to gagawin ng tama. And kapag gumana yung pakiramdam mo, mararamdaman mo yung kakaibang energy. Ngayon, dun ka makakapag-exercise bilang pandagdag na sa healthy lifestyle mo. Alam niyo, mas madaling mag-exercise kapag inunang ayusin ang pagkain kaysa exercise agad. Tapos, walang pagbabago sa pagkain. Yun ay dahil inuna mong ayusin ang isa sa ugat ng problema, which is pagkain na hindi simpleng calories in, calories out is equals to fat gain.
At sa low carb, simple lang. Ang focus mo, macros, not calories. Yung calories in and out, meron lang itong applicable na situation. Hindi ito totally useless. Magiging useful ito kapag ang katawan mo ay nasa tamang balance na at meron kang gustong i-achieve na fitness goal. For example, may gusto kang ma-achieve na ideal weight or figure base sa category na gusto mo. Yon, pwede mo i-apply yung calories in, calories out. Pero ang pundasyon ng calories in, calories out na yon ay whole foods pa rin. Hindi yung bibilangin mo lang ang calories sa kahit anong klase na hindi naman tunay na pagkain. Kapag ang pundasyon mo ng health practices ay malalim, real science, at hindi sabi-sabi lang, mas madali natin magagawa ng tama ang weight loss at kagalingan sa ilang sakit. Please let me know your thoughts, experience tungkol sa weight loss journey nyo. Kayo po ba ay nag-uumpisa na? Mag-uumpisa pa lang? Or nawala yung momentum pero gusto magbalik loob? So pakishare naman po ng inyong experience at saka thoughts. Sa atin pong healthy lifestyle, weight loss journey, tuloy-tuloy lang, walang sukuan. Dahil balang araw, magpapasalamat kayo na hindi kayo nagkamali na mag-invest ng time sa katawan ninyo. Meron pa po pala akong ibang mga informative videos na I'm pretty sure makakatulong sa inyong weight loss and wellness journey. Paki-share po, paki-like, paki-subscribe sa aking channel. Salamat po sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi po nag-subscribe, please do subscribe. And thank you for watching. Till my next videos. Bye-bye.